Ang lalaking ito ay talagang henyo para manatiling ligtas sa kagubatan. Nagtayo siya ng isang nakatagong underground shelter gamit ang mga kahoy at mga uod, at sa loob nito nakakagulat na maluwang. Kompleto ito ng maliit na heating setup para manatiling mainit kahit na may mga wild animals na gumagala malapit. Nananatili siyang secure sa loob. Matapos manood ng survival content, hindi na napigilan ni Doreen ang pagnanais na magtayo ng sarili niyang shelter. Kinabukasan, mabilis siyang nagpunta sa labas para subukan ang kanyang survival skills. Una, minarkahan niya ang lugar kung saan siya magtatayo ng isang lihim na base para sa kaligtasan. Pinili niyang gumawa ng shelter na malaki-laki para sa isang tao. Buti na lang at malambot ang lupa kaya hindi siya nahirapan masyado. Nang magkaaberya sa mga ugat ng puno, nilinis niya ito at inayos ang hukay para maging maayos na parisukat, bilog at tiwala sa sarili. Parang isang mahusay na manggagawa sa trabaho. Dahil mahirap akyatin at babaan, gumawa siya ng maliit na hagdang-hagdang kahoy mula sa matitibay na mga stick. Habang lumalalim ang hukay, mas naging organisado ang ilalim. Hinati niya ang espasyo gamit ang mga stick para makagawa ng isang kama na parang isang single bed sa wild. Nang subukan niyang humiga, nahanap niya itong komportable. Pagkatapos ginamit niya ang isang portable stove para magpakulo ng tubig mula sa spring para magkaroon ng enerhiya. Pagkatapos ng 15 minuto, kumuha siya ng isang sheet ng metal at ginamit ito para gawing arko at bumuo ng maliit na fireplace. Madali lang itong na-install at nakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng carbon monoxide. Nagdagdag siya ng chimney sa taas at kinabit ito gamit ang pala. Pagkatapos ay inincorporate niya ito sa paligid. Sunod, tinunaw niya ang wax at nag-ukit ng isang parisukat sa bawat dingding ng shelter dahil plano niyang tumira dito ng matagal, kaya bawat detalye ay mahalaga. Ginamit niya ang matitibay na sticks at pinagtali-tali ang mga ito gamit ang reumato para palakasin ang loob ng shelter. Pagkatapos, nagputol siya ng mas maraming sticks at inukit. Ito para mag-iwan ng espasyo para sa entrance. Ginamit niya ang mga damo mula sa paligid para punan ang mga gaps. Nang matapos na, pagkatapos ng buong araw ng paggawa, dumating na ang oras ng gantimpala. Nilapitan niya ang fireplace at sinindihan ang tuyo at matigas na kahoy at dahan-dahang umakyat ang usok mula sa chimney. Sa wakas, nag-grill siya ng mga lamb skewers at tinikman ang simpleng pagkain sa labas. Ito ang araw ng kanyang survival. Mahirap pero rewarding, patunay sa kanyang kakayahan sa kalikasan.